Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na merong, kung mapapansin nyo, there could be mga gaps. If you will look at the Constitution, it's plainly written, very simple. It doesn't even provide for yung procedures kung paano mo i-transmit, paano mo i-calendar. Hindi fleshed out. Walang specifics, no? It's not there. So, hindi detalyado ang Constitution. Paano ngayon yan? Sino mag-i-interpret? Sino magpapaliwanag? Diyan pumapasok ang Supreme Court. The general, it gives you a general overview on what is supposed to happen. Now, kung ganyan yung pag-interpret ng Supreme Court, yung due process must be observed in all stages of the impeachment complaint, then that is actually reading the Constitution as a whole. Kumbaga, when you read the Constitution, hindi mo pwedeng i-isolate yung specific articles or yung specific lang na sections and ignoring yung other portions of the Constitution. Kasi nga, if you read the Constitution, you read it as a whole. Meron pa ngang ibang nag-argue on hindi kailangan ng, walang, the person who faces the impeachment complaint does not stand to lose life, liberty, or property. So why apply the due process? I mean, that is a very absurd position to take. Kasi nga, for example, a lowly government employee na magkaroon ng administrative case, sasabihan mo lang na since you're in government, you're holding a position of public trust, then you cannot consider your employment in government as a property right, unlike in the private sector. So anong ibig sabihin niyan? Kung magkakaroon ka ng administrative case na pwede kang matanggal sa iyong pwesto, walang due process just because you're a government employee, that is a very absurd interpretation on due process, in my opinion, at the very least. So, Attorney Matt, I forget already kung sino yung nakausap namin, no? Parang ang feeling niya, and marami pong who also agree, na the decision was, hindi naman hasty, no? Because medyo ilang buwan na. Pero at the very least, sana there was oral arguments, no? Para at least napakinggan din po ang House of Representatives. Parang it was a unanimous decision, 15 judges yata. Tapos yun na nga, sinasabi nga, baka mali pa yung mga timelines. Yung pagririnig, yung oral discussion, at least among themselves, and then they could have called resource persons to shed light on it. Wasn't that also remiss on the part of the Supreme Court? No, I don't think so. When we talk about due process, it is plainly the opportunity to be heard. Very clear naman yung ginawa ng Supreme Court that the House of Representatives was given an order to respond to the petition, and they are also asked to deliver certain pieces of information for the court's consideration. Yan ang problema kasi, di ba? Meron daw na interview sila na hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon ang Kamara para makipag-oral argument with the Supreme Court. Hindi kasi, ibang usapan po ito, kaya nga pinasubmit sila di ba? Tinanong na Supreme Court, ito yung, I think it was 9, as far as I remember, 9 questions na tinatanong nila sa Kamara. Ilan lang ang sinagot ng Kamara? I think 2 o 3. The rest hindi na nila sinagot. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi sila binigyan ng tsansa. Anong katarantaduhan yun?
binigyan sila ng tsansa ng, kasi usually po, argument na yan ano na lang yan, pinapasubmit. Not every time may nag-argument doon sa korte, pinapasubmit na lang. Ano ba ang argumento ninyo? Bakit ba ninyo ginawa ito? Kaya nga tinanong doon, di ba, kung may kapangyarihan si SecGen na pigilan yung first and second and third, di ba dapat according to the rules ipasa ka agad? Bakit nga inantay muna? Hindi naman sinagot. Tapos magrereklamo sila, hindi sila nabigyan ng due process. Gago! Di ba? Ganun sila. Katigas sa mga mukha. In furtherance of due process. Now, whether or not oral arguments is a necessity, it is up for the discretion of the Supreme Court. Hindi kasi yan siya mandatory. It's up to, maraming cases before the Supreme Court are decided even without oral arguments. And if you have witnessed or observed itong mga oral argumentation before the Supreme Court, these arguments are just placed back in their memorandum anyway. So, considering that this is a case of, there is already, kung titingnan natin yung timeline, na-file na kasi yung, yung impeachment or articles of impeachment before the Senate. And there is merong sense of urgency, kumbaga. Now, if you will look at if you will set oral arguments for the case, bibigyan mo ng chance lahat ng parties. You have the petitioners, dalawang group ng petitioners, may dalawang petition tayong pinag-uusapan. Yung mga respondents sasagot. Yung mga petitioners, magkakaroon din sila ng oral argumentation. And that can span months. And by that time, kung hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, the impeachment proceedings could already have concluded, making everything moot and academic. So, nagigets nyo? Kung magkakaroon pa daw ng oral argument, hindi na aabot, tapos na. Baka ganun ang gusto ng Kamara. Tumuloy-tuloy na muna yung impeachment, pa-delayin na lang muna. Ganyan sila Pagka gusto nila magsimula na, kailangan forthwith. Pero kung hindi papabor sa kanila, i-delay, kailangan i-delay nyo. Gusto nilang makasiguro, kaya gusto nilang oral argument para ma-delay. Ibig sabihin, pag na-delay yung Supreme Court, yung decision ng Supreme Court, di tuloy-tuloy na impeachment. Di ba ganyan kagago yung mga yan? Ano kasi, recently, naglabas na rin, I think it was Senator Jinggoy Estrada Jose, mga 19 to 20 senators, ang killing nila is tumalima, sundin yung decision ng Korte Suprema. And we know naman kasi ang impeachment, political exercise, di ba? Had it been different na iba yung constitution nung 24 na senador natin, mas marami kasi ngayon yung allied with Vice President Sara Duterte. And makikita nga natin na, sundin na lang natin yung decision ng Korte Suprema. Napag-uusapan dati, na which I think is already a moot point at this point in time, na yung Senate, yung upper house of the Congress, being a co-equal branch of government, ay has the choice na hindi tumalima doon sa decision po ng Korte Suprema? Attorney Matt? Hindi po. Kasi when it comes to matters of what is constitutional or unconstitutional, the Supreme Court is the only institution that is given that power under our Constitution. Nagigets ninyo? Alinaw puno nung sinabi ng abogado, only the Supreme Court. Pagdating sa kung ito ay constitutional o unconstitutional, only the Supreme Court. At hindi sinabi doon, except the impeachment, wala. Maghanap kayo sa konstitusyon natin na sinabi, ang Supreme Court hindi pwedeng makialam sa impeachment. Pag may nahanap kayo niyan, sige, panalo na kayo. Walang ganun Kasi sabi talaga, malinaw sa konstitusyon, sinasabi that the Supreme Court, sila po ang mag-i-interpret niyan, sila po ang final decision pagdating sa konstitusyon. Ang question dito, yung impeachment bang ipinasa ng Kamara ay constitutional o hindi?
So kahit magpasabi pa silang paulit-ulit na we all the soul nyo mga mukha nyo. Supreme Court nga lang pwede magdesisyon nun. Kung yan may impeachment. Kaya nga, feeling ko lang naman. Abangan ninyo sa August 6. Uy, birthday ko. Birthday ko yun, August 6. Sa August 6, magdidesisyon ng Senate. Sa tingin ko, ang desisyon ng Senate, talagang tapusin na ito. Bakit? Simple lang naman sasabihin nila. Sabi ng Supreme Court na itong impeachment na ito ay unconstitutional. Bakit namin itatrial to? Gago ba kami? Kasi pag ginawa nila yon, parang hindi sila sumunod sa batas. Ito yung sinabi ng batas eh. Ang sabi ng batas, ito ay peke. Pero tunay ito. Ang peke si Ann Harot. Kasi yung Ray-Ban wala pa rin eh. Pero itong Meta Ray-Ban natin, tunay ito. Diba? Yun ang isa sabi. Pag sinabing yan ay unconstitutional, sasabihin lang na Senate, wala naman pala impeachment eh. Kasi walang saysay. Hindi to tama. hindi to tama. Wala to kwenta. Ito sadyang papel lang. Itapon na yan. Ganun lang kasimple yun. So ngayon kung sasabihin mo wag sundin ng Korte Suprema, then that would pose a very dangerous precedent because it effectively undermines the system of checks and balances in our Constitution. Isa pa, kung hindi mo susundin kung ano yung desisyon ng isang korte, then ang iisipin ng ordinaryong tao, anong silbi ng korte kung pwede namang hindi sundin? Tama. So it will weaken our system or our legal system and the public's trust and confidence in our judiciary. Grabe naman, ang lakas naman ng music nyo! Galit pa eh. Hindi, alam nyo mga kababayan, napaka-liwanag po niyang sinabi ng ating isang abogado dito, di ba? Napakalinaw ho. Wala ho. Final na po yan. So, the rest, yung mga nagsasalita ho dyan, mga walang alam po yan sa konstitusyon. Kaya nga magtataka kayo, ang daming nakikipag-argue dyan, puro naman hindi abogado. Di ba? Alam naman nila na mga abogado ito. Yung mga abogadong walang kulay ha, wala kang makikitang abogadong magsasabi na yung objective na ito ay mali ang ginawa ng Supreme Court. Alam mo kung bakit? That's indirect contempt. Yung sabihin mong at bastusin mo yung Supreme Court, sabihin mo, hindi, dahil lang kay Duterte. Kaya nyo ginanyan yan. You can say na you believe otherwise, o pwede mong sabihin na I disagree with the decision of the Supreme Court. Pero yung sabihin mo na mali yan, hindi yan tama, wag dating sundin yan, yan po ay isang malaking katarantaduhan sa isang abogado. At maaari siya ma-indirect contempt niyan. Yung wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Hindi totoo yan, mali yan. Maniwala ko kayo, walang magaganyang matinong abogado. Mga karakas lang ni Gadon ang gumagawa ng ganyan. Yung mga ganyang klaseng patutsada. Ay alam nyo mga kababayan, wag ho tayong basta-basta akin, again sabi ko nga sa inyo kasi may part dito na tila may pagbanta pa si Romualdez. Hindi ko lang nga na-play yun kasi mahaba yun Medyo may pagbanta pa siya na sinasabi niya na you yourselves are parang ito ata yun Wait sandali. Ito yun Ito ba? Wait. With full respect to the Constitution. Na-play ko naman yung kanina. With full respect to the Constitution, in defense of its authority is real. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy,
but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the process sorry. because she was not furnished a copy or Basta, may part dito, hindi ko na makita eh. Meron sinabi dito na parang the Supreme Court is impeachable. Parang ganun. Hindi ko nga alam kung yun ba ay pagbabanta ni Romualdez na, oy, wag nyo, pag ito itinuloy ninyo. Kami may hawak ng impeachment nyo. Parang ganun. Di natin alam. Pero gayon pa man, diyan lumalabas na talaga kung sino ang diktador, di ba? Pag hindi nasunod yung gusto nila, baka kung gagawin nila ito, kung gagawin nila ito, na i-impeach nila yung mga justices, ang dami niyan. Di ba? Kung gagawin nila ito, may topak na talaga sila. Pero hindi imposible yan. Kasi may mga topak na talaga mukhang desperate na itong si Romualdez. Talagang desperado siyang matuloy itong impeachment. Palpak na kasi yung PI niya. Palpak pa itong impeachment niya. Diba? Alam mo kasi, Speaker Romualdez, huwag ka kasi masyadong nakikinig sa mga taong nasa paligid mo. Na pumapalakpak lang sa iyan kasi alam mo namang nakikinabang. Medyo magtanong ka din dun sa mga taong hindi sip-sip sa'yo, hindi yung yes man. Para sigurado yung payong na ibibigay sa'yo. Kasi kung puro yes man lang, o kaya sahuran mo lang, di ba? O empleyado mo lang, o ano yung mga hinihingan mo ng payo, naku po, delicates ka dyan, di ba? Talagang sasabihin lang siya, tuloy mo yan. Alam mo naman sila, enjoy na enjoy. Hindi, kasi ugali na yan ng tao eh. Yung kanilang boss, pupurihin nila ng pupurihin. Kasi nakikinabang sila dun sa boss nila. Bilib na bilib. Yung gusto, sige, ano yan, okay yan, tuloy mo yan. Speaker ka naman, ganyan, no, di ba? Hanggang sa, kasi the more na may problema, the more nakakailanganin sila nung boss nila. The more na may trabaho sila. Ay, huwag ka nakikinig dyan sa mga nasa paligid mo. Delicate sa mga yan. Mabuti pa maghanap ka ng mga tunay na abogadong objective mag-isip. Yeah? Kasi ito, sa totoo lang, medyo malaking kapalpakan itong ginawa ninyo. Naubos ang oras doon sa pag-iimbestiga kay VP Sara Duterte. Di ba? Ilang hearing din yan naganap. Naubos ang oras, wala rin naman nangyari. Yan ang totoo eh. Pakinggan po natin itong kasi may isa pang issue ngayon. Itong issue kay Marcoleta na kesyo bumaligtad daw to si Marcoleta. Dahil doon sa pagkamay niya kay Marcos at saka yung pagsabi niya na hindi naman siya Duterte Black. Linawin natin. Ano ba talaga yung kumpletong sinabi ni Marcoleta? Kesa naman yung bira lang tayo ng bira. Isa pa po siguro ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran eh. Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Ayun, alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na
Hindi kasi alam mo, Senator Marcoleta, kasi siyempre iniisip nila since ginamit nyo mga Duterte at pinakinabangan nyo sila during the campaign, kaya tuloy nakukonsidera kayong Duterte Black. At aminin naman natin, Senator, na kayo naman talaga tinulungan ng Duterte supporter. Wag ho natin, baka naman na, ako again hindi po ako against kay Senator Marcoleta, kahit nga doon sa programa namin Banateros, sinabi ko nga po, bigyan muna natin ng chance sa si Senator Marcoleta na gawin yung kanyang ipinangakong trabaho. Siya naman po ay talagang trabaho para sa bayan ng kanyang ginagawa. Kaya dapat wag tayo maging panatiko. Hindi niya kailangan gumawa ng batas na ang pangalan ay Duterte. Yung parang ginawa ng paninipsip ni Amy Marcos na yung Rodrigo Duterte law na kung saan ipagbabawal lang yung pagdukot, di ba? At pagdala sa isang Pilipino sa ibang bansa. So may pagganon utot-utot pa si Amy Marcos para sumipsip sa mga Duterte. Wala naman silbi yun. Hindi. Sa totoo lang, sa tingin nyo magkakaroon ng bill sa Kamara yun? Hindi. Kasi kailangan may parallel bill yan sa Kamara din . Sa tingin nyo, pipirmahan nyo ni Marcos? Hindi rin. Parang inamin ni Marcos na dinuko talaga niya si Duterte. So ano yung bill na yun? Wala lang. Pakit lang ni Amy. Huwag natin i-expect na gumanon kababaw si Marcoleta. Nagagawa din siya ng Duterte bill, Duterte. Hindi ganyan na tao yan si Marcoleta. Yan ay abogado. Yan ay nakikipaglaban para sa bayan at para sa bawat Pilipino, hindi lang ng Duterte supporter. Take note of that. Dapat, yun ang ating dahilan kung bakit natin siya ibinoto. Kung bakit natin siya ikinampanya. Not because to serve the Duterte. Kung ganun ang motibo natin, abay panatiko ho tayo. Mali ho yun. Dapat to, tayo ay naniniwala sa isang tao because pagsisilbihan niya ang taong bayan. Yun ang importante. Ako, naniniwala ako doon. Kaya lang, siguro, since totoo naman na talagang tinulungan siya ng mga Duterte supporter etong nakaraang eleksyon at talaga namang ikinampanya siya ng Duterte supporter at naka-angkla ang kanyang pangangampanya sa event ng PDP, sa event ng KOJC, kaya siguro yung mga supporter medyo naniningil. Di ba? Naniningil in a sense na parang nasasaktan sila. I understand. Kahit po ako kung talagang hindi ko iisipin ng malalim itong ginawa ni Marcoleta, baka masaktan din ako na, alam naman natin na itong si Marcos, siya ang nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, di ba? Maaring masaktan tayo. Karapatan naman ninyo yan na masaktan kayo. Pero sana, bigyan lang din natin siya ng tsansa. Akin lang po ito. Ako, personally, I'm hurt. Personally, I'm hurt na parang ayaw niyang, hindi, kinukonsider niya yung sarili niya na hindi Duterte Black. Okay lang. Okay lang sa akin yun. I'm hurt but that's emotion. But sa akin, isasantabi ko yun, at babantayan ko yung gagawin niya. Kasi marami siyang pinangako . Pinangako niya yung sa Meralco, yung pagbaba ng kuryente, pagsisilbi sa taong bayan, pagiging lalong-lalo na sa bilang Blue Ribbon na chairman, di ba? Marami siyang uungkatin na mga katiwalian sa gobyerno. Yun, okay yun. Gawin lang niya yun. Hindi niya kailangan bukang bibig si Duterte. Gawin lang niya yun, ako'y hahangat, papalakpak sa kanya. Lalong-lalo na yung importante, yung katarantaduhan na nangyari nitong nakaraang eleksyon. Naku po, dapat imbestigahan niya. Kasi tandaan natin, siya ang nagsiwalat nung di umano, yung allegedly na, yung parang bank account nung Comelec sa ibang bansa. Siya ang nag-reveal niyan . Ngayon, pagkakataon niya na ito. Kasi part yan, di ba? Part yan ng kanyang komite. Sana gawin niya yan. Pag yung mga yan, hindi niya ginawa, yung mga trabaho na yan, hindi niya ginawa, diyan tayo magalit. Hindi yung,
Papangalanan ko ba yung sarili kong Duterte Black? Papangalanan ko ba yung sarili ko na Escudero Black? Papangalanan ko ba yung Ontiveros Black? Hindi na importante yan. Ang importante sa akin, gawin niya yung tama. So kunwari, nagkaroon ng katiwalian doon sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Gawin niya yung trabaho niya. Sino ba itong mga tao na nagdala o gumawa ng illegal na hakbang para madala si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Yan yung mga dapat niyang gampanan ng trabaho. Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Na pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami nagiwahiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex. Sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Yun, gumagawa ng issue. Wag tayong parang bata na gawa ng issue pagdating sa mga ganyan. Matatanda na ho tayo. Importante, gawin ni Marcoleta yung trabaho niya. And sabi ko sa inyo, pag si Marcoleta hindi niya ginawa ang trabaho niya, asahan nyo kaming banateros babanat sa kanya. Asahan nyo yan. Pero pag ginawa niya yung trabaho niya, asahan yung papalakpakan namin yan. Kaya nga di ba, paulit-ulit natin sinasabi sa programa natin, ito yung tinatawag na break or make kay Marcoleta. Kasi napakalaking responsibilidad yung inilagay sa kanya yung bilang Blue Ribbon Committee, yung committee na yon ay mapasa kanya, ay malaking responsibilidad yon. Kaya nga pag malaking responsibilidad, malaki din ang inaasahan natin sa kanya. Pag hindi niya ginawa yan, babanatan natin siya kaliwat kanan. Yung ginawa niya, ha? Pero pag ginawa niya, papalakpakan natin yung ginawa niya. Hindi dahil sa ako'y Duterte supporter, ako'y ganito supporter. Kasi ako honestly, pag tinignan ko yung senador, hindi ko naman tinitingnan kung ano kulay nila except si Ontiveros. Kasi si Ontiveros, anti-Duterte na yan. Anything na anti-Duterte, gagawin yan. Siya mismo naglagay sa sarili niya sa kulay. Alanganing kulay. Anti-Duterte ko, lahat ng gagawin